Susunod po magtatanong at si Mr. Bayanan. At maraming salamat po at naging bahagi kami ng advocacy ni Kuya Daniel. Eric, ang tanong ko lang po, paano po ba na yung mga problema ang dumadating sa buhay ng bawat tao ay maging daan upang makalimutan niya ito at lalo siyang mapalapit sa Diyos? Una, kasi ang buhay ay influenced by the power on high. The power on high, yung mataas sa lahat, ini-insist niya sa atin that He exists, that He is justice, that He is all-powerful. Hindi lang siya nagsasalita na maririnig natin, pero there is a way of God to show us that He is Almighty. Basahin natin ang 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan. In this verse, ini-introduce ng Diyos ang kanyang power, ang kanyang sarili para sa tao. Dapat unang-una makilala mo, there is somebody na bumubuhay, pumapatay, sumusugat, nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi ng Diyos. Kahit pa ikaw ang the most powerful man on earth, pag dumating sa iyo yung takda ng Panginoon, hindi ka makakapagreklamo. Bakit? Mamamatay ka eh. Magkakasakit ka. Kahit ikaw ay presidente pa, kahit ikaw ay huwes pa, kahit pa Chief Justice ka ng Supreme Court, dadating sa buhay mo that you will experience one day that there is a God na sumusugat, nagpapagaling, pumapatay, bumubuhay. Ngayon, paano yung mga problema dumarating sa buhay ng tao? Paano niya makakalimutan yon para mapalapit siya sa Diyos? We have to work in coordination with God. Ang Diyos ay isang manggagawa, kapatid. Gumagawa siya ng mabuti araw-araw, pero nagpaparusa siya sa masasama. Kuminsan, pag dumating yung parusa ng Diyos, mamamangha ka eh. Kailangan nating kumilala, first of all, na meron Diyos na nag-i-exist. And we have to work in coordination with Him. Kasi ang sabi po dun sa unang Corinto 3, versikulo 9, ganito nakasulat doon. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo pong mga tao, tayo kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang main actor o ang main na gumagawa, ang Diyos, tayo lang ay kamanggagawa. We are collaborators of His work. Kaya nga, instrument tayo ng kanyang paggawa ng mabuti. That must be done. Gaya ng panalangin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. His will must be done. That is His will. But whenever the will of God is not being followed, whenever the will of God is being disobeyed, the will of God must be done. And what is the will of God? Pagka gumagawa tayo ng masama, marami siyang puwersa na pwedeng pakilusin. Pwede siyang magpalindol, pwede siyang magpa-tidal wave, pwede siyang magpabagyo. Basahin natin ng 9:5 ng Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Yung paglindol po is a manifestation of God's wrath. Galit ng Diyos yan. Para magpaalaala sa tao to remind you na merong nag-i-exist na Diyos na hustisya. Yung pagdating ng tidal wave, kagaya nung napakarami kong narinig ng mga kwento, 9:6 ng Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubukso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ayan, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Ngayon, paano tayo, kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun? Mawawala, mapapalapit tayo sa Diyos. Let us take everything that happens as a lesson to learn. Matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema, pinaparating ng Diyos to tell us something
No, kaya ka nagkaganyan, masama kasi ginawa mo eh. Ito, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako eh. Yan, ginagamit po ng Diyos yan for us to think that we do not owe our lives. We do not manage our lives. There is somebody higher than us that will always do His will in accordance with justice, equity. Laging may ibabalance ang Diyos eh. And that will finally happen doon sa araw ng paghukom. Ngayon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos, 4:6 ng Filipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman eh, pwedeng pakiusapan eh. Sabi niya, kung mabalisa kayo sa anumang bagay, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun ang natutunan ni kapatid na Daniela. Sinasabi ko sa kanya, ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagka hirap na hirap ka na. Luhod ka, tumawag ka, may Diyos. I believe. Kung yung iba hindi naniniwala, but I believe that somewhere in the great somewhere, tears everywhere. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our heart and to put on Him our cares. Gaya ng sabi ni San Pedro sa 5:7 ng unang Pedro, sa English pakibasa mo. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. For He cares for you. Like a father that cares for his children, the Father in heaven cares for those who believe in Him. Yun ang pinakamalaking solusyon sa problema. At siguro, matanda na ako para ninyo ako paniwalaan. I have gone so far. Kaya masasabi ko na meron na akong karanasan. I believe that there is God. Gusto kong i-share sa inyo. It is better to believe in God than to deny His existence. Why? Because if there is no one to help you, if there is no human capable of helping or doing things which you wanted to be done on your life, meron ka pang mapupuntahan. Pag wala kang kinikilalang Diyos, hanggang tao ka lang. Pag wala ng taong makatulong sa'yo, wala ka nang madadaingan. It is very consoling to know that there is somebody up there that listens to the prayers of the poor, the neglected in society, at yung nasa mga kagipitan sa buhay. Yun ang paraan para malimutan ng problema, to pray. Because God will help you forget your problems in life. He will solve your problems.